Shalom. Shalom mga kababayan, mga kapatid. Sa ang pinagpalang araw ng Huwebes, narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan sa buong daigdig. At narito ngayon tayo para pagbasahin at pagnilayan ang salita ng Diyos, at tinatalakay din natin from time to time ang ating pananampalatayang Katoliko at sumasagot din tayo sa mga katanungan abot ng ating kakayanan. At sa araw na ito, inaangkin natin na ang biyaya ng Panginoon ay sumatin. Kalooban niya nawa tayo ng malusog na pangatawan, iligtas tayo sa stroke, sa cancer, sa hypertension, sa cardiac arrest, sa kidney failure, or maging sa mga aksidente o namang iadya din tayo ng Panginoon sa big one na sinasabi nila. At nawa, iligtas din tayo ng Panginoon sa mga bagay beyond our control, mga kapatid. So, shalom sa araw na ito sa ating lahat. And we are claiming the word in the scripture in 2 Corinthians chapter 10, verses 4 to 5, that the weapons of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience of Christ. So the gospel of the day, basahin natin, is taken from the gospel according to St. Matthew chapter 1, verses 18 to 25. Glory to you, Lord. Now this is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus. Because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him, and took his wife into his home. He had no relations with her until she bore a son, and he named him Jesus. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So, ang sentro naman ngayon ng Ebanghelyo ay nakatuon kay St. Joseph, kung saan in all the karakter sa Bible, mga kapatid, sa lahat ng karakter sa Bible, si St. Joseph lang ang alam ko na never nasulat yung kanyang mga sinabi. Pero ang lagi makikita natin sa kay St. Joseph, yung tinatawag niya obedience. Tahimik lang si St. Joseph, parang si Mark. Tahimik lang. Hindi ko lang alam kung meron kayong alam na nagsalita si St. Joseph, baka hindi ko nabasa, ibigay nyo sa akin. Pero as far as I know, na nabasa ko ng ilang beses na yung New Testament, as far as I know, wala akong narinig na nag-respond si St. Joseph ng no, or yes, or whatever word na nabanggit niya sa banal na kasulatan. So, andun lagi ang makikita natin kay St. Joseph, yung obedience. So, sapagkat napakahalaga ang obedience, mga kapatid. I think ang isa sa salungat sa obedience is
rebellion. Di ba? Rebellion, to rebel or to go against. Di ba? Yung example niyan is si Jonah. Ang example ng opposite ng karakter ni Saint Joseph ay si Jonah. Kung saan si Jonah, nung inutusan siyang pumunta sa Nineveh, he refused. Di ba? So, dumating yung mga katakot-takot na mga pangyayari sa kanyang buhay just to persuade him to go on his mission. So, Saint Joseph, wala tayong makita na pagreklamo or disobedience. Bagkus andun, kaagad yung kanyang willingness to obey. Wala na pong question. No question asked. Obey. So, ibig sabihin, ang pahayag ng anghel na ito in a dream to Saint Joseph is very clear, is very vivid, so very transparent. So, ibig sabihin, that is why wala na siyang question, di ba? Si Karaya, alam naman natin, si Karaya na asawa ni Elizabeth, ang kamag-anak ni Mama Mary, na kung saan nung nagpahayag sa kanya, mas maybe one of these days ay mababasa itong ebanghelyo about kay Sekaraya. Si Sekaraya nung nag-reveal sa kanya or nagpahayag sa kanya ang anghel, ay nagtanong siya, di ba? Nagduda siya. Pero sa Saint Joseph, wala tayong makita. Di ba? At the same, yung sa sunod ng mga araw din, marinig na natin at mababasa kasi sa simbang gabi, a series of events about the incarnation of the Lord Jesus Christ, yung babasahing ebanghelyo. Marinig din natin balang araw, I'm sure, yung mga anghel, nung pinagpahayagan sila ng yung mga pastol, nung pinagpahayagan sila ng mga anghel, ay hindi rin sila nagreklamo. They just obey. And they went to where the angel is directing them to go. Diba? So, andun yung obedience ni Saint Joseph. Andun yung no question asked. Okay, go ahead. Go ahead, Lord. Diba? Kaya ang title ng sambuhay ngayon, ang nilagay nilang title ay tahimik lang si Jose. Akala ko dugtungan nila na parang si Mark. So, ito yung sinasabi dito, mga kapatid, na yung about sa tagpo na betrothed, di ba? So, then after that after niya na masirinig yung mensahe ng anghel sa kanya, after his supposed to be a decision na iwanan si Mama Mary, pero nung nag-reveal sa kanya ang anghel through a dream, and most possibly, this is also Saint Gabriel. Kasi si Saint Gabriel, ang role ni Saint Gabriel is tinatawag na Messenger of God. Yan. So most possibly, this was Saint Gabriel na nagpahayag sa kanya. At after he woke up, ay pinakasalan niya si Mama Mary. Yan. Siguro isa rin sa titingnan natin na kung meron man tayong gawing modelo ng ating pamilya ay walang dili iba ang Holy Family. Holy Family of Jesus, Joseph, and Mary. Kaya ngayon tinatawag na yung parang ginagawa nating expression, no? Na hindi naman dapat, supposed to be not. Kasi parang ginagawa na lang nating expression. Yung tinatawag na Sus Mariusep. Diba? Yan pala ay ninaglat na salita ng Jesus, Joseph, and Mary. Jesus, Maria, at Jose. So that is a small prayer. Pero kaya hindi sana dapat natin parang gagawin na lang na parang palasak na lang na ginagawa talaga nating expression. And even yung OMG or oh my God, ginagawa talaga nating expression. That is a violation sa Ten Commandments ng Panginoon. Thou shalt not use the name of the Lord in vain. Diba? The same with the name of the Holy Family. Kaya yung English version pala ng Sus Mariusep, mga kapatid, later ko lang nalaman yung tinatawag na Jijumar. Jijumar. Diyan pala kinuha yung pangalan ni Jijumar Binay. Jesus, Joseph, and Mary. Jijumar. Yan. Jijumar Binay. Okay. So, nung
Pagkatapos na magising si Jose, ay pinakasalan niya si Mama Mary. That is why, kung may model man tayo sa ating pananampalataya, sa ating pamilya, ay dapat ang Holy Family. Kung saan makikita natin na yung nagpakasal si Jose, ibig sabihin, tinanggap niya yung kalooban ng Diyos, ibig sabihin, nagpasakop sa Diyos. So, hindi pwede na mayroon ng aral na hindi raw kasal si Mama Mary at si Saint Joseph. Pero makita natin, kung babasahin na sa Tagalog, after he woke up, ay pinakasalan niya si Mama Mary. So, ganun kahalaga yung sa atin na sa Catholic Church. Kaya nga, meron tayong nilatawag na Sacrament of Matrimony. Kasi, napakahalaga yung Sacrament of Matrimony. Pag sinabing sacrament, it's a holy sign. Ito'y ang mga mag-asawa ay dapat magpapakita ng katapatan ng Diyos. Kasi ang pamilya is a domestic church, a little church. Ang pag-aasawa is a covenant, tapos ito'y sakramento, banal na tanda, na nagpapakita ng katapatan ng Diyos. At makikita natin yan doon sa kwento ni Hosea. Kung nabasa niyo na yung aklat ni Hosea, makikita niyo doon nag-ano katapat ang Diyos. At ang mag-asawa dapat nagpapakita ng katapatan sa isa't isa sapagkat sila ay nagpapahayag ng katapatan ng Diyos sa mga tao. So, ganun mga kapatid. Try niyo basahin yung aklat ni Hosea. So, si Jose, pagkagising niya, ay pinakasalan niya si Mama Mary. At dito, makikita natin sa verses 21, yung about dyan sa Sacrament of Matrimony. That is about, marami po tayong mga resources about dyan sa topic na yan, about sa Sacrament of Matrimony. Sa search nyo lang po online, sa mga Catholic website. Halimbawa, Sacrament of Matrimony, catholic.com. Yan, they will provide you ng mga resources na magagandang pagpapaliwanag patungkol dyan. Pero puntahan natin ang verses 21 to the following verses. Ito yung sinasabi ng anghel sa panaginip kay San Jose. Sabi niya, she will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. Ayan, malinaw mga kapatid, ha? All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel. So, ang Jesus na ibig sabihin, Yeshua, is God save, or ang Diyos ay nagliligtas. Pero itong Emmanuel na prophecy doon sa Isaiah 7:14 is God with us. Bakit God with us? Tapos, God saves ang Jesus, o ang kahulugan ng Jesus or Yeshua. God save. Pero yung sinabi ng anghel, kino-confirm niya itong verse 23, kino-confirm ng anghel na yung prophecy sa Isaiah chapter 7 verse 14, yung messianic prophecy, is ang katuparan ang ating Panginoong Hesukristo. At ang pangalang sinabi doon sa Isaiah 7:14 is Emmanuel. Bakit Emmanuel? Okay? Sapagkat kung babasahin natin ang other references, mga kapatid, katulad ng palagi nating binabanggit, na ang Panginoong Hesukristo sinasabi doon sa prologue ng Ebanghelyo ni St. John, makikita natin doon, di ba? Alam na alam ng mga Katoliko yan, lalo nung matapat sa pag-e-angelus, di ba? Ano nakalagay doon? Sa John chapter 1, verse 1 to 3, sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung babasahin natin dito, yun yung mababasa natin mga kapatid. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito, puntahan natin mga kapatid para ito yung American Bible. Okay, sabi rito. Ito sa prologue ng Ebanghelyo ni St. John. Kaya kung sa prologue ng isang St. John, at the very first chapter, yun na yung pahayag. Kaya kapag may makita kayong iba doon sa succeeding writing ni St. John, those must be under of this passage. Hindi niya pwede kontrahin to. Okay? So kung meron mang sa tingin ng iba na
babasahin nila yung ibang parte ng Ebanghelyo ni St. John na it seems contradiction, ay ang mali yung kanilang interpretation. Kailangan hindi dito siya lumampas, hindi siya dito kumontra, mga kapatid. Or else, ang mangyayari kay St. John, inconsistent at hindi niya alam yung kanyang sinasabi. Yung sabi dito sa John chapter 1, verse 1 to 3, mga kapatid, ito, dahan-dahanin natin. Alam ko, lahat naman tayo may mga English subject, may mga grammar na pag-aralan natin yung grammar. Di ba? May grammar yan hanggang ngayon. Hindi ko lang alam kung sa high school, di ba? Sa grade 6, yung grammar and composition, napakahalaga. Nakalagay dito, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Okay? Na basic English lang yan, mga kapatid, and the Word was God. Okay, ulitin natin. In John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He's referring to the Word. Okay? He was with God in the beginning. All things came to be through Him, the Word. And without Him, the Word, nothing came to be. Okay? What came to be through Him was life. And this life was the light of the human race. So you see? Okay? Intindihan natin yung simpleng grammar doon sa passage in John chapter 1, verse 1 to 3. And then sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Nanirahan sa piling natin. Kaya nga, yung pahayag ng anghel kay St. Joseph sa Matthew chapter 1, verses 21 to 23 ay napakalinaw. Ito'y naganap upang matupad, sinasabi ng anghel, ito'y naganap upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Maglilihi ang isang dalaga, ang isang babae, at tawagin at ang kanyang pangalanan niyang sanggol na Emmanuel. Na ang ibig sabihin ay ang Diyos kasama natin. God with us. Bakit kasama natin? Ang Diyos, yun yung sinasabi sa John chapter 1, verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. Yan. Kaya pala Emmanuel. Kasi He lived among us. He dwelt among us. And that Word was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. And that Word is God. Okay? Try nyo basahin, mga kapatid, try nyo basahin yung buong Gospel of St. John. Remember, at kapag magbasa ka, hindi mo pwede pagkontra-kontrahin yung sinabi ni St. John. It must be reconciled. Dito pa lang sa prologue, ang linaw na ng declaration at pagpakilala ni St. John sa ating Panginoon Kristo, that Jesus is the Word, and that Word is God. Diba? Kaya ka ang linaw din doon sa Genesis chapter 1, verse 26. Diba? Ano nakalagay sa Genesis chapter 1, verse 26? Let us create man in our image and likeness. Yung mga kababayan natin, yung mga sekta, yung mga Arianism, na ayaw tanggapin ang pagka-Diyos ng Panginoon Kristo, ang ginawa nila, sinasabi nila, ang interpretation nila sa Genesis chapter 1, verse 26, ang kausap daw doon ng Diyos ay ang mga anghel. So, ibig sabihin, nililevel nila ang anghel sa Diyos bilang creator. Just to escape that it was Jesus and the Holy Spirit. Diba? Napakalala nun, mga kapatid. Oh. Very much just to escape that it was Jesus ang kausap. At nagpapalinaw nitong John chapter 1, verse 1 to 3, at saka verse 14, iniwasan nila yun, tinakasan nila. Sinasabi daw nila na ang anghel ang kausap doon ng Diyos. Ngayon, kung tatanggapin natin yung argumento na yun, sinasabi nila na ang anghel pala ay kamanlalalang ng Diyos, co-creator.
Hindi, ang ibig sabihin nun, ang mga anghel pala ay Diyos na rin. Samantalang ang linaw ng pagpapahayag dito ni St. John sa John chapter 1 verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He, the Word, was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. So, try to reconcile that and connect that in Genesis chapter 1 verse 26. And connect that also in Matthew chapter 1 verse 23 and Isaiah chapter 7 verse 14. Okay. Plus factor yung Isaiah chapter 9 verse 6. Di ba? Kasama din yun sa prophecy. Sabagay, babanggitin niya yung simbang gabi mga kapatid. Kami naka 15, 16, 17. Nakapangatlong gabi na kami na simbang gabi. Mamaya pang-apat na kami. Okay. Sabi dito basahin natin sa Isaiah chapter 9 verse 6. Dalawang chapter away lang from Isaiah 7:14 mga kapatid. Take note, basahin nyo. Okay. Kaya pala Emmanuel, God with us, kasi nakipamayan sa gitna natin. Ito sabi dito sa sabi ni John Nelson Gum. Okay. Isaiah chapter 9 verse 6 sabi niya, sapagkat ipanganganak, okay? Kaya, ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. See? Okay, naging malinaw ba? Kaya nga, yun yung John chapter 1 verse 1 to 3. Makikita mo doon kung sino pala, nagpapatotoo kung sino yung kausap doon sa Genesis chapter 1 verse 26. Na ngayon lalangin natin, plural, we, let us make man in our plural image and likeness. So huwag niyong gawing anghel ang kausap ng Diyos. Kalapastanganan yun. Ang mga anghel ay nilikha lamang ng Diyos, tapos gawin yung kamanlalalang. Di ba? Blasphemy, that is blasphemy. Yun yung blasphemy. Yeah, basahin yung John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14. Kaya nga kung babasahin niyo yung Gospel according to St. John, maging doon sa John chapter 17, John chapter 10 verse 30, John 14. Diba? John 17. Ama, ipagkaloob mo sa aking karangalang taglay kunan o ung pamanguna kasama mo. Basahin John 17. Kaya nga pagdating sa John chapter 8 verse 58, nagalit ang mga Hudyo at babatuhin ng Panginoon sa Kristo sa kasong pamumusong, blasphemy. Ano sabi ng mga Hudyo? Sapagkat hindi ka namin babatuhin dahil sa anong pamang mga bagay. Babatuhin ka namin sapagkat ipinapantay mo ang sarili mo sa Diyos. Bakit? Ano sinabi ng Panginoon doon? Before Abraham was, I am. And that very statement, yung I am na yun naintindihan ng mga Hudyo, mga kapatid. That I am is the name declared or ipinakilala kay Moses doon sa burning bush in Exodus chapter 3 verses 14 to 15, mga kapatid. You see? Kaya nga babatuhin siya dyan sa John chapter 8 verse 58. Ay itong mga Arianism, yung mga Arios, alagad ni Arios, ang babasahin na nila yung John chapter 8 verse 40. We are not questioning that. Pero kulang. Incomplete. INC kung sa grade pa. Yeah. Kaya babatuhin nila. Kasi yung I am na yun, hindi lang yung ako ito, kundi ang kahulugan nun, naintindihan ng mga Hudyo, he is claiming the name revealed to Moses in Exodus chapter 3 verses 14 to 15. Sabi dito, mga kapatid. Kaya ilang beses siyang ginabanggit ng Panginoon yung I am. Kaya nga sinasabi, isa sa mga title ng Panginoon sa Kristo is yung great I am, mga kapatid. Jeremiah 29:11 sabi niya,
Arpemyo. Arpemyo, yan yung pangako ng Diyos sa bayan niya. Kaya kapag mag-pray tayo, Lord, kung paano ipinangako mo ito sa bayan mo, I am claiming these promises of yours to your people Israel, that it will happen to me also. Kasi ang context niyan sa bayang Israel niya, ipinangako yan. Ang kinin natin na kung paano mo ipinangako ito sa bayan mo, Panginoon, inaangkin ko itong Jeremiah 29:11 ay maganap din sa buhay ko. Yan, ganun lang. Okay, sabi dito sa Exodus chapter 3, verses 14 to 15, mga kapatid. Okay, sabi dito. Okay. Sabi ni mo, sa verse 13 muna. But said Moses to God, when I go to the Israelite and say to them, the God of your fathers has sent me to you. If they ask me, what is his name? What am I to tell them? Verse 14, God replied, I am who am. Then he added, this is what you shall tell the Israelites. I am. Send me to you. God spoke further to Moses, thus shall you say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever. This is my title for all generations. And then, kinangkin ng Panginoon yun sa harapan nila. Kaya babatuhin siya kasi namumusong siya, pinapantay niya yung kanyang sarili sa Diyos. At yan yung sinasabi ni sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Diba? Magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagkadiyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Okay? Ano narinig niyo? Basahin niyo. Philippians chapter 2, verse 5 to 8. At sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. You see? Naging tao. Bakit? Yun yung narinig natin kanina sa John chapter 1 verse 1 to 3 at saka verse 14. Okay. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. Anong kalikasan? Human nature? No. Hindi naman tao ang Diyos Ama. Anong kalikasan? Yung pagiging Diyos. Sabi niyo, Colossians chapter 2, verse 9. Kaya nga, maging doon sa Hebrew chapter 1, verse 3. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Ama, gayon din ang anak. Kaya nga, pagdating doon sa Hebrew chapter 1, verse 8, mga kapatid, di ba ang unang tinakasan ng mga Arius, mga Arianism? Yung mga Arianism, yung mga Arianism, si Arius na yan, check nyo sa Google, si Arius. Who is Arius? He is a Catholic bishop before sa Byzantine Empire, mga around mga 4th century. Nung ipinahayag niya na ang Panginoon Kristo ay tao lamang, namatay sa mga kapatid bago siya pumasok sa simbahan. Bago niya official na i-declare yun sa kanyang simbahan na ang Panginoon Kristo ay tao lang. Namatay siya bago pa man siya makapasok sa simbahan niya, si Arius. Check nyo. Yan. Okay. Kaya nga pagdating dun sa Hebrew chapter 1 verse 3, di ba kanina narinig natin, Hebrew chapter 1 verse 3, sapagkat ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Ama, gayon din ang anak. Then pagdating sa verse 8, di ba sabi ko sa inyo kanina, ang Genesis chapter 1 verse 26. Tingnan natin. May confirm ko muna is either Genesis 1:26 or 27. Okay. Okay. Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Tama yon. Kaya nga, pagdating dito sa Hebrew, di ba, tinatakasan yun ng mga Arios na it was the angel na kausap ng Diyos, sabi nila. Sa sobrang takas nila na ang Panginoon Kristo ay Diyos, ay pinapalabas nila na kausap daw doon ng Diyos ang anghel. So lumalabas na ang anghel kapantay na ng Diyos, kakamanlalalang na ng Diyos.
Kasi let us make man in our own image and likeness. Samantala, kung titingnan natin, Genesis chapter 1, verse 26 to 27, napakalinaw na tugmang-tugma sa sinasabi ni St. John sa John chapter 1, verse 1 to 3 and verse 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. And the Word became flesh. Matthew chapter 1, verse 23, the Gospel of the day. As a fulfillment in Isaiah 7:14 and Isaiah chapter 9, verse 6. Okay. Then ito, sa dyan, di ba tinakasan nila yung Genesis 1:26 to 27? May pangalawa silang tinakasan, mga kapatid. At lumalabas na nakakatawa sa sobrang takas na yun. Di ba nakakatawa? Kasi naging kamanlala lang yung anghel, kausap ng Diyos sa Genesis 1:26. Alam nyo ano pa yung tinakasan ng mga alagad ni Arios? Na sumabog ang bituka, hindi pa man nakapasok sa simbahan bago niya pa man deklara yung kanyang bagong doktrina after 4th century. Okay. Sa Hebrew chapter 1 verse 8, mga kapatid, ito Okay, kanina Hebrew chapter 1 verse 3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos sapagkat kung ano ang ama, gayon din ang anak. At sinasabi doon sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. Okay. Dito tayo punta sa Hebrew chapter 1 verse 8, mga kapatid. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, okay, ang nagsasalita dito, ang nagsasabi dito ay ang ama. Basahin nyo yung the whole context, mga kapatid. Okay, ang sabi dito, ang iyong trono o Diyos, okay, ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Okay. Thy throne, O God. Sino ang sinasabihan? Ang Panginoong Kristo. Saan ang cross reference nitong Hebrew chapter 1 verse 8? Sa Psalm 110 at saka sa Psalm 45 verse 7, mga kapatid. Okay, Psalm 110, basahin niyo doon. Nakikita niyo. Psalm 47. Okay. Yan. Psalm 110, mga kapatid. Alam mo anong takas ng mga Aryos dito? Yung alagad ni Aryos, mga Aryans. Mga Aryos yan, yung mga hindi kumikilala sa Panginoong Kristo bilang Diyos. Those are Aryans. Angka ni Aryos. Ang sabi dito sa Hebrew chapter 1 verse 8, tinawag ng Ama ang anak na, Thy throne, O God. Ang luklukan mo, O Diyos, ay magpawalang hanggan. At maghahari kang walang katapusan. Ang luklukan mo, Diyos. Alam mo, itong mga alagad ni Aryos, mga kapatid, alam niyo yung ginawa. Tumakas na naman sila. Di ba tinakasan nila yung Genesis chapter 1 verse 26 na hindi daw yun ang Panginoong Kristo. Samantala, pinapaliwanag ni St. John sa prologue ng kanyang ebanghelyo, very clear. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He refers to the Word. Was with God in the beginning. And without Him, refer to the Word. Nothing is created. And the Word became flesh and dwelt among us. So yung Genesis chapter 1 verse 26, pinapaliwanag ni St. John, it was the Lord Jesus Christ. Tapos pagdating dito sa Hebrew chapter 1 verse 8, alam niyo mga kapatid, baka hindi niyo pa rin narinig. Yun yung unang nilang tinakasan, Genesis chapter 1 verse 26, mga anghel daw yun. Ito ay kalaway, Hebrew chapter 1 verse 8, since nakalagay dito, ang trono mo, Diyos, tinawag ng Ama ang anak na Diyos. Ano nangyari? Tumakas sila mga kapatid, naghanap sila ng translation. At ang translation na nakita nila is ganito, Thy throne is God.
At walang Bible scholar na sumasang-ayon. Hindi ko na alam kung it is either kay Moffat yan or kay Moffat or kay James Moffat ng translation or kay yung isa, ang dalawa. Dalawa yung paborito na eh. Thy throne is God. E di, kung i-translate mo sa Tagalog, ang trono mo ay Diyos. Ang luklukan mo ay Diyos. Ibig sabihin, lumalabas na ang Panginoon Jesucristo, niluklukan niya ang Ama. Whereas, kung babasahin natin ng Bible, lumuklok ang Panginoong Jesucristo sa kanan ng Ama. Tapos sasabihin nila, ang Ama niluklukan ng Panginoong Jesucristo. You see? Dalawa yan. Yan yung dalawang tinatakasan nila. Actually, marami pa silang tinatakasan. Yan yung dahilan sa pagka-Diyos ng Panginoon Jesucristo, tinakasan nila yung Genesis chapter 1 verse 26 at saka itong Hebrew chapter 1 verse 8. Kaya nga ang Ebanghelyo ngayon mga kapatid, malinaw na sinasabi ng anghel kay San Jose sapagkat kino-confirm, mga kapatid, take note, kino-confirm ng anghel that really the Lord Jesus Christ is the fulfillment of what was prophesied more than 700 years ago, doon sa Isaiah. Siya yung katuparan. Pinatutuhanan ng anghel. At mayroon tinatawag na corroborating, nagko-corroborate ito doon sa pahayag din kay Elizabeth, kay Mama Mary, at saka kay Zacarias. Okay? Nagko-corroborate. Ibig sabihin, hindi lang ito pahayag na parang private revelation. Kundi merong mga circumstantial na mga ebidensya pa. May corroborating evidence. Hindi katulad ng isang sabi na sugo, naggulong lang doon sa bundok, after 4 years, pagbaba niya, appointed son na siya. Who appointed him? Saan yung mga corroborating evidence, mga circumstantial evidence na tinugo siya? Anong patunay? Nothing. Maging yung isa nagkulong sa kwarto niya 3 araw, tapos paglabas, sugo na raw siya. Anong patunay? Nothing. Just claiming the verses of the Bible, but without any patutuo. Walang patutuo ng higher authority or ng Panginoon Jesucristo. May patutuo ba ang Panginoon Jesucristo na may darating pa siyang susuguin after Him? Wala. Meron siyang isinugo. Meron siyang sinabi na meron pang darating. And that was the Holy Spirit. And after the Holy Spirit, wala na siyang sinabi na may susuguin pa siya. Meron ba? Wala mga kapatid. Basahin niyo John chapter 15 at saka chapter 16 na yan. Okay? Maging doon sa first chapter ng Acts, di ba? You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Acts chapter 1 verse 8. Luke chapter 24, binilinan niya sila, huwag kayong umalis sa Jerusalem hanggat hindi dumarating ang Espiritu Santo. Yun yung huli niyang sinugo. At wala na siyang sinabi na magsusugo pa siya ng iba. Diba? Basahin nyo. Bagkus, ang sinabi ng Panginoon, may mga darating. Pero itong mga dumarating na ito ay hindi niya sinugo. Ang mga darating na ito ay magpakilala ng mga sinugo, magpakilala ng mga Mesiyas, magpakilala. Pero sila ay nasa kategori ng mga bulaan. Yun yung sinasabi sa Matthew 24 verse 11. At saka Matthew chapter 24 verse 24. But hindi natin narinig na ang Panginoon nagsabi pagdating ng araw. Di ba? Eschatological events yung sa Matthew 24. About pertaining to the last things. But He never mentioned na sinabi niya doon pagdating ng araw. Matatalikod ang aking iglesia. Ngunit huwag kayong mag-alala. After almost 1,000 years, magsusugo ako ng isang Pinoy galing sa Pilipinas
at muli itong itatayo ang aking iglesia. May sinabing ganon? No. Wala, basahin niyo mga kapatid, Matthew 24. That is eschatological things. Eschatological event. But the Lord never mentioned about His church. Napakahalagang event ng simbahan, tapos hindi sasabihin ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Meron ba kayong makikita? May pupurog na sa New Testament, sinasabi na matatalikod ang aking iglesia na itinatag. Kahit doon pa lang sa pagtatag niya ng kanyang iglesia, Matthew 16. That is why the church outlasted every empire in the world. At kung titingnan natin, angkop na angkop sa sinasabi ng Daniel chapter 2 verse 44. Diba? Pagdating doon sa Matthew 16, take note lang take note. Basahin, intindihin nyo rin maigi. Matthew 16 verse 18. Upon this rock I will build my church, that even the gates of the netherworld shall not prevail against it. Wala man lang open and close parenthesis doon. But sometimes later, it will be apostatized. But don't worry. It will be revealed by my American servant, Joseph Smith, and my American Filipino servant, Felix Manalo. End of the quote. Walang ganun eh. Ang sinasabi doon, in Matthew 16 verse 18, upon this rock I will build my church, that even the gates of the netherworld shall not prevail against it. That is why, kung titingnan natin mga kapatid, for the first 1,000 years, there is no church, other church that exists, but only the Catholic Church. Until such time na naghumiwalay itong Orthodox, yung Eastern Rite, yung Byzantine Empire, sa Turkey. At noong naghiwalay sila, do you think it is in coincidence? Bumagsak ang Byzantine Empire sa Ottoman. Until now, nababawi ba nila? Kahit yung Hagia Sophia na simbahan sa Turkey, di ba? Muntik na nga totally ma-erase yung memory ng Hagia Sophia. Kaya kung titingnan mo doon, maging sa picture, makikita mo may mga binubura na mga ancient na mga drawing doon sa wall. Di ba? Mga kapatid. Then, nung 1517, humiwalay din si Martin Luther. Then, after Martin Luther, yun ang nangyayari ngayon. After Martin Luther, di ba? Tingnan nyo. Division from themselves. Grabe. Kalooban ito ng Diyos? No. Hindi, mga kapatid. In John 17, very strong ang prayer ng Panginoon sa Kristo. I pray that they may be one. John 10:16, I have other sheep that is not yet in this flock, that I need to take care for them also, so that there will be one flock and one shepherd. He never mentioned there will be more flocks and more shepherd. He never mentioned there will be another flocks and another shepherd. No. You see? That is why those people who create dissensions, the scripture is warning us already to avoid them. That is what is written in Romans 16:17-18. You know, my dear brothers and sisters, if the John 10:16 is, the Lord will say that there will be more flocks and more shepherds. There will be another flocks and another shepherds. I will no longer speak like this, mga kapatid. I will keep my mouth shut because Jesus allows it by declaring that there will be more flocks and more shepherds. So I will not question this division in the church. But it will contradict to what the Lord had said already. In Matthew 12:30, read it in your Bible. Ang hindi panig sa inyo ay laban sa inyo, at ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. See?
Did you hear that? Kaya, I congratulate or saludo ako dun sa mga pastors. Especially, nowadays, there are so many pastors na nag-convert na sa Catholic Church, mga kapatid. And I met some of them already. Yung mag-asawang couple, dito, mayroon din silang TikTok account. Missionary sila sa northern part ng Luzon. So ngayon, they are Pastor Ardendora. Ardendora, she has a TikTok account here. Adendora. Aden, Adendura. Kapatid siya ng dating pastor din at presidente ng converted pastors in the Philippines, si Brother Noedora. At yung asawa niya, Sister Adendora, is Kamakop, pastora ng Kamakop or Alliance Church. Yung si Brother Bo B.G. Gakrama is an international Presbyterian minister na nakabase sa South Korea bago sa mga convert back to the Catholic Church. I encounter something. Hinayaan nila na mawala lahat yung napundar nila bilang pastor. Pera, ari-arian, simbahan, tao, congregation, followers, support from other country for the sake of the truth that the Lord has established only a church, and the church, no other else, is the Catholic Church. Whether you will agree or not, and that is the truth. You cannot deny that. You see? Yan, Brother Noedora, 2 years siya, even his own family rejected him for almost 2 years. Even his father, his mother, his brothers, especially mga brothers niya at mga sisters niya, mga puro pastora at mga pastor ang kanyang kapatid. Nung na-convert siya pabalik sa Catholic Church, talagang namulubi siya, mga kapatid. Ikakaso pa siya ng member niya. Ikakaso siya para hindi niya makuha yung mga ari-arian. Hindi na siya nag-abol. Sige, hindi ko na po habulin yan. Inyo na yan. Huwag niyo na ipakuan sa korte. Ano nangyari? Namulubi siya for 2 years. Tapos pagbalik niya sa Catholic Church, hindi naman siya di kaagad tinatanggap kasi hindi naman siya pinapaniwalaan. Baka mo niya espiya lang to. Later na lang yan na tinanggap siya, nakapag-share siya. At kapag share siya, binibigyan siya ng stipend ng mga parokya na napupunta niya. But there are others who do not. Wala talaga, mahirap yung parokya. Kaya ako minsan, talaga nakakapangutang siya ng pamasahe niya, pang ticket niya sa eroplano. Bakit niya iniwan yung simbahan na nagbibigay ng ikapo? May love offering pa. Saan direct lahat yon sa kanya? Ilan lang naman yung staff nila na pinapasweldo? Meron ba? Mga choir, pinapasweldo ba nila? No, wala din. Volunteer lang yun. See? Versus mga Katoliko na na-convert sa ibang sekta, it is because out of their ignorance of their faith as a Catholic. Kaya may kasabihan na nabuo, weak Catholics become Protestant, while strong Protestants become Catholics. Ano ang pagkakaiba doon? Yung weak na sinasabi kasi kulang sa kaalaman. Kaya iniwan yung kanilang pananampalataya. Unlike yung mga protestante, mga pastor, may mga doctorate degree, mga Bible scholar nag-convert sa Catholic Church because they know the truth. The truth that the Catholic Church is a church started by our Lord Jesus Christ. Okay. Pwede mo naman pabulaanan. Halimbawa, you're not in the Catholic Church. You can refute, yes. Then ask yourselves, who is the founder of my church? Did you ask yourself a question? Who is the founder of my church? And when it was founded?
The Lord established a church in the first century. Matthew chapter 16, verse 18. That was first century, around 33 AD. Approximately, approximately 33 AD. Then ask yourself, your church, your current church, who is the founder of my church? Is it Jesus Christ? Check. Find in history when it was founded. Then if it is not the Lord Jesus who established it, then why stay on that? Diba, mga kapatid? Okay. So, yung gospel ngayon, mga kapatid, ito. Napunta tayo yun kasi we talk about the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 1, verse 21 to 20. So here, very clear naman, mga kapatid. That is why the Jews, okay, ang mga Hudyo ngayon, or mga Israelita, verse 21, sabi niya, "He will bear us, and you shall name him Jesus, because he will save his people from their sins." So very clear that the purpose of incarnation of the Lord Jesus Christ is to save his people from their sins. But sa paradigm ng mga Hudyo, ang kanilang Messiah is a political Messiah, because he will be coming from David, of course. And even his disciples. Kung titingnan natin, kung nababasa natin New Testament, makikita natin yung paradigm ng mga disciples is the same with the elder of Israel, the Jews, the rabbis, the Sanhedrin, the scribes and Pharisees. They shared the same view that the Messiah is political one. Diba? Kaya nga doon sa Mark chapter 10, verse 45, nag-away-away na sila kung sino, nagtalo-talo na sila kung sino yung dakila sa kanila. At yung magkapatid, nagkaroon pa ng padrino yung nanay nila. Di ba? And then before his ascension, it was asked again. Pero malinaw dito sa Matthew chapter 1, verse 21, that the Lord Jesus Christ will save his people from their sins. Sa kasalanan, tayo liligtas. Palalayain sa kasalanan, not to the hands of their enemy. During those times, it was Roman Empire. That is why, kung palawakin pa natin ang palawakin yung ating pag-uusap, mga kapatid, that is why makikita natin doon sa pagpasok ng Panginoon Kristo sa Luke chapter 19, di ba? Nagsisigawan ng mga tao, mabuhay ang haring dumarating sa ngalan ng Panginoon. Pinagpalang hari sa ngalan ng Diyos. Hosana sa kaitaasan. Pero those people who shouted, Hosana to the Son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord. Ay sila rin nagsumigaw na ipako sa krus. Bakit? Kasi pagdating doon sa Jerusalem, akala niya i-overthrow ng Panginoon Kristo yung Roman Empire. Hindi nila napansin na nakasakay lang ang Panginoon Kristo sa asno. Ano ba ang kahulugan ng pagsakay sa asno? He's not going to war. Or maaring naisip nila na gagawin ng Panginoon Kristo ay gagawin niya yung ginawa ni Moses sa Egypt. Ay hindi niya ginawa yun. They are expecting maybe the Lord will do the same na ginawa ni Moses nung nagbalik siya sa harapan ni Pharaoh. But the Lord did not. Hey, because the scripture says iba ang sinasabi ng banal na kasulatan. At yun yung sinasabi sa Isaiah 53, mga kapatid. Basahin. Okay? So, maybe that is by now, mga kapatid. It's time na we're about to go. So, shalom. Maraming salamat sa mga nag-tap ng screen, sa nag-like, 471 likes. Sana 471 katao talaga yan. And then, sa mga nag-tap ng screen, si RP Mayo, si Ciel April, si Jesus, meron pa dito.
June Latagan Jr., Atena Tea, Len Dizon. And then yung ibang hindi man nag-tap ng screen pero andyan sila ay Shalom mga kapatid. I see Marlon. Marlon, magpapatanong ka ba? Next time na lang Marlon, try to catch up sa earlier kung kaya nating sagutin yung tanong mo next time na lang. Magsa-signing off na ako. God bless po sa ating lahat. May God keep us safe and sound sa araw na ito. Iligtas niya tayo sa mabibigat na mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman at anumang mga sakit at maging sa mga bagay beyond our control. Shalom, that is by now. May God bless us and keep us safe and sound. Bye-bye mga kapatid.